Yan, so good morning ko rin mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is December 8, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Cedar Street, Wood State Village 2. Dito yan sa may Molino 3 Molino 3 Bacoor, Cavite. At dadalhin po natin yan. Dali lang po sa may yata ka siya dito, no? Dadalhin natin yan sa may dali lang po naghahanap ko ng mas malaking daan sa may McDonald's Anabu, sa may Anabu, Imos, Cavite po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private, ganyan ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. So pa, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. May sasakyan na po. Samiko ay mahigit 18 taon nang naglilingkod sa lungsod ng Pagadian kabilang ang iba pang posisyon. Habang sa kabilang dako naman, sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na magsasagawa umano sila ng masusing investigasyon upang matukoy kung may basihan ba ang hinalang maaaring isang banyaga si Mayor Samiko at gumagamit umano ng mga peking dokumento. Kasama mo sa RMN DXPR and IFM Pagadian, Radyoman Mar Alawan, Tatak RMN. Samantala, magkapatid na babae sa Naga natagpuan patay. Live-in partner ng isa sa mga biktima, itinuturing na suspect sa krimen. Kasama mo live mula sa RMN Naga, si Radyoman Kevin Alba. Patuloy pa ang manhunt operation ng PNP kontra sinasabing suspect sa pagpatay sa dalawang babae sa lungsod ng Naga. Kahapon nga ng umaga, nag-unang makita ng isang concerned citizen ang wala ng buhay na babae na naghahandusay sa tabi ng kalsada sa isang subdivision sa Barangay Concepcion Grande na kinilalang si alias Crudin, 27 anyos. Bandang hapon naman, nang matagpuan na rin wala ng buhay ang nakapabata nitong kapatid na si alias May sa inuupahan nitong bahay sa Zone 1 Green Acres Subdivision, Barangay Concepcion, Pequeña, parehong lungsod. Ang mga biktima ay may mga tama ng saksak sa kanilang mga katawan. Samantala, itinuturing naman ang suspect sa krimen in partner ni alias Godin na si alias Mar, 35 anyos ng Zone 4A, San Antonio Street, Barangay Concepcion, Pequeña. Sa ngayon, patuloy pang inaanam ng mga autoridad ang posibleng motibo sa krimen ng suspect, ngunit tinitingnan na rin ang anggulo ng operasyon. Nakatagda namang sumailalim sa autopsy ng mga bangkay ng biktima ngayong araw. Samantala, may panawagan naman ang Barangay Kagawad ng Barangay Cosmo San Fernando Camarines Sur na malapit
malapit din sa pamilya ng mga biktima. Gagawa na yung mensahe natin sa suspect. Siguro doon sa suspect ang pinakamabuting gawin niya, surrender siya, harapin niya ang ginawa niya krimen, at para mabigyan naman ang justisya ng dalawang biktima. Bahagi lamang naman naging pahayag ni Kagawad Ismael Posio ng Barangay Cosmo San Fernando, Camarines Sur. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Juman Kevin Alma, Tata, RMN. Sa iba pang balita, nahuhuli na ang Pilipinas sa mga tourist destinations sa Asia gaya ng Thailand at ng Vietnam. Taliya ng sobrang mahal na pamasahe sa aeroplano kahit patungo ng probinsya sa bansa. Sa panayam ng Days Extra News, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na isa ito sa mga rason kung bakit isusulong niya ang pagbaba ng airfare sa domestic flights sa bansa. Dahil dito mas pinipili ng mga lokal na turista na mga ibang bansa na lamang kaysa mamasyal sa sariling bayan. Dapat sa Department of Tourism dapat maging involved dito ang airline. Marami tayong mga kababayan, actually yung mga kababayan natin na ordinaryong tao na hindi pa nakakarating sa Batanes. Marami tayong kababayan na hindi pa nakakarating sa Palawan. Pero nakakalungkot parang instead of going to Batanes, yung iba nagre-resort ka lang tugo-tugo kung bakit ka mo. Kasi mas mura, parang kalahati lang ang pamasahe mo going to Hong Kong round trip versus pupunta ka din sa mga ilang lugar dito sa ating bayan. Idinagdag pa ni Tulfo na naiiwan ng Pilipinas ang milya-milya kumpara sa ibang mga bansa sa Asia na nagtatamasa na ngayon ng maunlad na turismo. Samantala, Senado, itutulak pa rin ang paglikha ng Independent People's Commission kahit hindi interesado ang Malacanang. Kasama mo sa balita, Gradyo Magconde Bata. Hindi pa pipigil ang Senado sa pagsusulong at pagpapasa ng Senate Bill No. 1512 o ang panukalang batas na naglalayong lumikha ng Independent People's Commission o IPC na siyang mag-iimbestiga sa mga katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Pagtitiyak ito ni Senate President Tito Soto III sa gitna na rin ng kawalan ng interes ng Malacanang sa IPC sa pangambang maging duplikasyon lamang ito ng Office of the Ombudsman at ng Department of Justice. Sinabi ni Soto na hindi pa kasi napag-aaralan ng palasyo ang nabanggit sa panukalang batas. Sa panahon niya ay maaari nilang talakayin at ipaliwanag sa Malacanang ang hangarin at nilalaman ng Senate Bill No. 1512 kung saan si Soto ang pangunahing may akda. Iginita ni Soto na ang panukalang IPC ay mas may ngipin at mas may kapangyarihan kumpara sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na ang mandato lamang ay tumulong sa investigasyon ng mga maanumalyang flood control project. Oras na matapos ang panukalang 2026 national budget ay sunod na tututukan ng Senado ang pagpapasa sa panukalang Independent People's Commission. Kasama mo sa DZXL in Manila, Radyo Conde Bata, Tata, RS. 200 pesos sa taas sahod ng mga manggagawa, wala sa kamay ng Malacanang. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Chanel Salazar. Iginit ng Malacanang na magkaiba ang proseso sa pagtaas ng sahod ng military at uniform personnel o SUP at sa hindi 200 pesos na wage hike para sa mga ordinaryong manggagawa. Sagot ito na palaso sa pagpwestiyon ng Silisang Mayo 1 sa pag-aproba ng dagdag sahod at subsistence allowance ng SUP habang wala pa rin umento sa mga manggagawa. Paliwanag ni Balas Press Officer Pierre Castro, direktang nasa kapangyarihan ng Pangulo ang pag-adjust sa sahod ng SUP kaya naipatupad ito sa pamamagitan ng executive order. Pero ang 200 pesos na across the board wage hike para sa private sector workers ay hindi basta may pag-uutos ng Pangulo dahil kailangan itong aprobahan ng Kongreso bilang isang batas. Dagdag pa ng Palasyo, tuloy-tuloy pa rin ang aumento sa sahod sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board habang nananatili sa Kongreso ang aksyon sa panukalang 200 pesos na dagdag sahod. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansanong Salazar, Tatak RMN. Samantala, mga katangian ng Birheng Maria dapat isadiwa sa gitna ng mga sakuna gulo sa politika at sigalot sa lipunan ayon kay VP Sara Duterte. Kasama mo sa balita si Radyo Man Joyce Adra.
Si Vice President Sara Duterte ang sambayanan na pagnilayan ang diwa ng kalatagan na tulad ang pinagdaanan ng Birhen Maria. Kasabay ito, nakapisa ng Immaculate Conception ngayong araw. Sa kanyang mensahe sa nabi ni VP Sara na dapat ikatubing gabay para sa pagkakaisa ng bansa ang lakas at kawabang loob ng mahal na ina. Sinabi pa ni VP Sara na sa gitna ng mga sakuna gulo sa politika at sigalot sa lipunan naway ang selebrasyon na ito ay mag-ugat ang anak ng bawat isa na magtanim ng pag-asa, magbigay ng suporta sa isa't isa at magtrabaho tungo sa pag-unlad. Let us reflect on the spirit of resilience inspired by the Virgin Mary's life. Her strength and humility guide us to uphold values that unite our nation. Sa gitna ng mga sakuna, gulo sa politika at sigalot sa lipunan, naway ang selebrasyong ito ay mag-udyok sa atin na magtanim ng pag-asa, magbigay ng suporta sa isa't isa at magtrabaho tungo sa pag-unlad. Let us remain steadfast in our beliefs, align our actions for the common good, and together build a stronger, more compassionate Philippines. Samantala mga kasama, Atok Benguet patuloy po na dinadagsa ng mga turista sa kabila ng malamig na panahon. Kasama natin sa balitang yan si Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio. IFM Live Report. Patuloy na dumarami ang mga turista na bumibisita sa iba't ibang tourist spots sa Atok Benguet kasabay ng pagbaba ng temperatura sa lugar ayon kay Mayor Franklin Smith. Aniya mula po noong Oktubre ay ramdam na ang pagtaas ng bilang ng mga bisita dahil sa malamig at sa aya-ayang klima. Inasikaso naman ng lokal na pamahalaan ng Atok ang accommodation sa mga hotel, homestays at transient pati na rin ang mga pampublikong pasilidad tulad ng parking at toilet sa mga pangunahing destinasyon. Hinimok din ni Mayor Smith ang mga turista sa kanilang pagbisita sa lugar na magsuot ng mga kapal na damit at bonnet bilang panlaban sa lamig. Bukod dito, pinuri ng alkalde ang kapulisan sa dagdag na personel na na-deploy sa mga tourist spots upang matiyak ang seguridad ng mga bisita. Kasama mo muna dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Gilbert Bermudez, Tatak, RMN. Sovereign rights ng Pilipinas sa West. Alam mo ba na 27% ng isdang kinakain natin ba na ayon sa National Mapping? Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-usapan tungkol sa West Philippines. Pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan mga Pilipino. Kaya ayaw po namin mawala ang West Philippines. Sana huwag siyang mawala. Sana manatili siyang atin at sana protektahan. Ang problema naman po kay China nang pupunti. Hindi kami makapatuloy pa ng buhay. Ay paano? Andiyan sila namin. Huwag natin gamitan ng sandata, basta diplomasya na makuha natin yung mabawi natin yung lugar na yon. Kung meron exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan mga Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin ang nagmamayari West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na ibang datingan. Napakahalaga sa amin yan, yung West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, natigabayan ng Subic, Lalawigan ng Sambales. Ako si Arnold Coslao Jr. Galing sa Region 1. Ako si Casiano Junior Mapango, galing sa Barangay Sisiman, Maraviles, Bataan. Ako si Morales sa Sambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Tesupa, galing Barangay Sulamagi, Kababuyan ng Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aking buhay. Hatid sa inyo ng RMN ang US Embassy Manila Fishwife Program. Sabay-sabay nating damhin ang init ng pagsasama-sama, ang liwanag ng pag-asa, at ang kilig na hatid ng pagmamahal. Dahil ngayong Kapaskuhan, nasaan ka man sa mundo, dito sa RMN, kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Sa bawat tawanan, musikahan, at balitang pinagsaluhan, ramdam ang tuwa ng samahan. Tunay
tayo. Tara sa Jensan, tayo tumayo. Sama-sama nating lakbayin ang ganda ng Pasko. Sa Armen Christmas na Special Report ni Radyoman Brian Oñate ng Armen General Santos. Naging simple at makulay ang isinagawang lighting ceremony sa Plaza General. Ito ang pagsisimula ng magandang Pasukan sa Tanzania. Ngayong taon, ang Pasukan sa Tanzania ay bakit-ibang at malinda ang ganda ng Pasko. Saan na ang mga nagpilitin ang pagkulay na mga teknika ng mga tourist destination sa mga iba't ibang lugar sa mundo. Kamunangan ni General Santos City Mayor Luigi Panggawa ay ceremony ng mga dekorasyon sa or isinuong Plaza General. Tinalungan naman ito ng mga generals. Pagkatapos ng isang fireworks display, itinda ng libreng hapunan si Mayor Panggawa kasama si Vice President at First Gentleman Bobby Panggawa sa mga taga-Jansanda. Grabing opening ceremony, suwan sa Jansa, iba ang tatalang tinda na iyong na siyempre James na. Ano man ang pinagdaraanan ngayon ng mga Pinoy, sinisiguro pa rin ang LGU Jansa na maging masaya kahit paano ang Pasko sa pamamagitan ng Paskuhan sa Jansanda. Kasama mo sa Armen General Santos para sa Armen Christmas sa Pinas, Radyoman Brian Oñate, Tatak Armen. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita ko kay Radyoman Cruz San Fernando. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula po rito sa Armen Broadcast Studio sa Santa Center, Manila, 17 days na lang, Pasko na. Inyong natumayan, RMN Network News. Malaki ang tulong sa pag-iinit ng mga balita at informasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Ako po si Drew San Fernando at magbabalik po ang RMN Network News. Sa baba yata ata, ano? Alas 5:30 ng hapon. Kakalito din kasi dito minsan. Kaya nga. Oras mga kasama, alas 12:45 na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Bear Brand PMD. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekada. Maaasahan sa balita at servisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay sintomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sekreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong uri ng karamdaman. Sample Gold, live testimony. Daniel Francisco, lumang linya na
Manara, Palawan. Lumalaki yung ako Carigos Beach, tapos ako napag-uwi. Pili ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa paskasuhan ko, yung mga kaulmatan ko, pinaserve ng Santon Plus Gold condition ng katawan ko. So sa umaga na, dati masakit ko. Dalawa, pag-apak pa lang, bangon mo. Yun, po naramdaman ko. Pero natuloy na, wala na, subukon sa akin. Yung Santon Plus Gold, pati si Mingkis, yung wings, gumagamit din po ng Santon Plus Gold. Kwento ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom ng Santon Plus Gold. Ano na ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at Ingat po, maayos God ang bless po. sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Kung hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soking mga butika. Marami ka ang Yan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po. At gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Paalam po.